Yo, yo, yo! Yes, sir! What is up, mga ka-T.O.T.P? What is up? Ito na naman ang mga tito nyong, otits nyo na hindi nagsasawang magbigay ng komento sa mga bagay-bagay. Totoo. Mapa-internet o totoong buhay, hindi mauubos ang aming opinion. Ayan. At ito, another controversial topic na naman ito. Katulad nung last time, mainit-init yun sa Pilipinas. Ngayon, dadakaw muna tayo overseas sa sa episode na to. So, eto, no? Kasi, alam mo, pre, katatapos lang ng presidential elections sa United States. At alam naman natin, alam naman natin kung sino nanalo. At ang tatalakayin natin yung gusto, I don't think na naipasa na to, pero ito daw yung gusto niyang polisiya ipapasa na policy, yes, regarding sa mainit at palaging pinag-uusapang topic, ang gender. So o doon pa lang, alam niyo na mga ka-T.O.T.P kung anong tatalakayin natin for today's video. Pero bago ang lahat, Boss Lots, intro muna tayo dyan. Yes, sir! Yes, sir! Bloopers na naman, sir? Mukhang magkakaroon tayo ng blooper segment. It complicates things more. Shots fired na naman ng mga tatamaan dyan. Depressed daw siya, Tapos pre, nagawa pang umiyak sa camera ang walang hiya. Masasabi ko dyan, pakakyo kayong lahat. Let's get ready to rumble! Yun. So, eto na nga. So, eto na. Pero, Boss Lots, bago natin simulan ang lahat, baka meron uling bagong viewer dyan. Kami nga po pala ang The Opinionated Titos Podcast, or for short, T.O.T.P. Yes, at sir. ako ang inyong Papa Dencho, yung tito mong mas galit pa doon sa mga against sa gustong mangyari ni Donald Trump. Ni Donald Duck. Donald Duck. Okay, at ako naman ang inyong Boss Lots. Ang tito nyo medyo galit lang pero minsan-minsan na-trigger din, and we are the Opinionated Titos Podcast. Simulan mo na, Papa Dens. Huwag na tayo magpatumpik-tumpik pa sa controversial na topic na ito. So, marami na magagalit. Pero yun nga, bago natin simulan, bigyan muna natin ng ng parang gist ba kung ano ba tong gustong igawin ni Donald Trump, ang newly re-elected yes, President of the United States. So ayun, bali ang gist dito is kasi 'di ba ang is ginagamit is parang gender, 'di ba? Parang ang gender daw at sex is two different things. Pero ang gustong gawin ni President Donald Trump is hindi gender ang kumbaga kung ano yung sex mo, yun ang sex nakalagay. Was assigned to you at birth. At birth. Kung ano ka pinanganak, yun ang sex mo. Yes. At parang gusto niya i-eliminate yung yung mga ibang gender, parang ganun. Kasi parang recently, yun nga nag-research ako. Yung palang passport nung sino yung previous president, si Biden. Joe Biden. Oo. Yung passport pala is meron doon na sa sex, parang may space doon na parang wala kang gender, parang may X na pwede mo siyang piliin. Pero ngayon, base dun sa ni Donald Trump is gusto niya tanggalin yon, it's either male or female ka lang.
Parang gano'n. Whether kung ano man yung pinaniniwalaan mong ano ka, kung ano man yung nasa isip mong ano ka, it won't work that way. Kumbaga, ang nakalagay sa'yo is what you were when you were born. Kung meron kang toy-toy, lalaki ka. Kung meron kang butterfly, babae ka. It's as simple as that. So, yun nga. Boss Lots, umpisahan ko na to, no? Kasi, parang ang ano dito, ang gusto niyang quote unquote, kasi parang ang ano dito is parang i-deny doon sa mga tawag dito, biologically men na nagse-self-identify as women na magkaroon ng access doon sa mga intimate single-sex spaces and activities designed for women. Na parang ang gusto niya mangyari dito is, let's say for example kasi, di ba sa States may mga shelters? Yes, sir. Tapos may mga shelters na designed or for women lang. Kasi ang nangyayari, parang as long as I identify as a woman, kahit lalaki ako biologically, as long as I identify myself as a woman, I can have access to those shelters, sa mga restrooms, sa mga activities designed for women. Pwede akong mag-exercise ng ginagawa nila. Parang ganun. Let's say for example na lang dun sa sports, 'di ba? Nagkaroon ng access ang mga self-identified women dun sa mga sports that was created for women only. Di ba? Parang yung napag-usapan natin way back dun sa natin na parang sa sports. Oo, yung swimmer na kaya niya sinabi na kaya siya kaya niya sinabi or kaya siya teka lang, let me baka may mambash sa akin na mali yung sasabihin ko I forgot the name of the swimmer, pero kasi ang sabi niya parang hindi siya masaya doon sa ano bang term niya doon? Basta parang na-feel niya na yung nasaya siya nung nananalo na siya. Parang ganun. Which is, sumali siya doon sa pambabaeng competition. Malamang. Swimmer. Malamang mananalo ka talaga. Kasi sige, boss, biologically kasi male siya. So, doon pa lang sa biology pa lang niya, siguro naman maintindihan ng mga friends natin dyan na LGBTQ na unfair naman talaga kasi di ba pre, may competitive advantage siya kasi biologically he is male. So syempre alam naman natin pag ang biology mo is male, syempre again there's a competitive advantage because you are born male na, like say for example you'll be more athletic than biological women. Syempre yun nga, may competitive advantage ka, which is really for me at alam naman ng ibang members siya na it's unfair, 'di ba? Kaya kailangan kung halimbawa kung mag-join ka sa sports, dapat yung assigned sa'yo. Diba? Kasi katulad yan, yun nga, yung na-discuss natin last time, is yung, yung sa MMA pre, na transgender na sumali sa MMA. Siyempre, nabugbog niya yung babae, almost mapatay niya. Kasi nga, iba yung lakas ng isang biological male. Diba, kawawa actually, naman. Hindi na sport yan, hindi na MMA yun. Puta, murder. Assault yun, pre. Murder. Almost. Yeah. So, yun, yung parang, alam mo yun, parang, pero pang sinabi dun sa gustong ni Donald Trump dun na parang, yung, alam mo yung meron pala silang parang gender order na yung parang government funded pala. Yung DEI ba yun? Yung DEI yung pagta-transition, yung gender transition. Na parang putang ina, parang alam mo yun, na parang ang dami pwedeng paggamitan. Sa gobyerno.
Oo, ang daming pwedeng iba siguro paggamitan sa kanila. Parang, pero dahil nga ano. Tsaka, ang isa pa doon, pre, is pine-prevent yung mga gender I'm sorry for lack of a better term. Pine-prevent din yung gender reassignment sa mga minors. Na parang putang ina to, dapat naman talaga, pre. Tama naman. Oo. Kasi, pre, katulad nga kasi actually yung ibang spots dito sa natin sa episode na to, na-discuss na natin last time. It's just reiterating kumbaga kung ano yung na-discuss natin the last time that we spoke or we talked about that issue. Which is yun nga, kawawa naman kasi yung mga bata, wala pa silang clear mind or clear decision about what they wanna be talaga when it comes to, yung kanilang gender. Diba? Kasi, totoo yun, pre. Yung kaming pagbata, more on sila parang nandun sila sa exploring stage and there will come a time talaga na mako-confuse sila. Diba? Na parang ang nangyayari is yung ginagawa ng mga adult na member nung federasyon or what is na alam mo yon na be-brainwash or nase-set yung isip nila na tanga na hindi confusion yung nararamdaman mo. Normal yan kasi nga hindi ka talaga kumbaga pinilit or inassign ka lang at birth na hindi ka naman dapat ina-assignan ng gender at birth. Na kung ano yung nararamdaman mo ngayon is valid yung nararamdaman nila. It's just that hayaan mo silang mag-explore sa sarili nila. Hindi kasi yung sasabihin mo kung ano yung dapat nilang gawin. Kasi mali naman yung sasabihin na hindi inassign lang sa'yo yan. No, it wasn't assigned. It's it's a scientific fact. Kaya ka halimbawa nung pinanganak ka, pre, lalaki ka. Dahil nga sabi mo may tutot ka, 'di ba? So, ang chromosome mo, XY ba sa male, if I'm not mistaken? Is XY. Di ba? So, yung hindi siya technically assigned, yun ka talaga. Yun talaga. The moment na conceive ka, the moment na yung sperm nung airpat mo at yung egg nung nanay mo ay nag-unite, kung ano man yung chromosome nung sperm, kung XY o OY, it will already define kung may tutot ka or may butterfly ka. Alam mo yun? So parang doon pa lang, parang dapat kumbaga defined na agad doon pa lang at the moment of conception. Defined na agad doon kung anong kalalabasan mo paglabas mo sa nanay kasi, mo. Parang ang dating kasi parang siguro yung iniisip ng iba na katulad natin na baka dinidiscriminate natin yung mga kapwa nating baka sabi, straight kasi kayo kaya ganyan kayo mag-isip. Parang hindi naman gano'n. Kumbaga yung i-reiterate lang namin dito is yung mga maling dinudulot nung lumang policy na yun. Katulad nga yan, yung sa sports o yung decision making ng mga bata na gender reassigned. Yun lang naman yung inaano namin. Pero yung mga rights nila, hindi naman natin question yun Wag lang yung sobrang rights na... Tsaka, eto pre. Alam mo yun? Sige. Speaking of rights, putang ina, eto naiinis na ako, pre. Ayan, sige, share mo. Hindi kasi, pre. Speaking of rights, pre, bakit merong additional rights yung mga LGBTQ+, pre? Di ba dapat nag-a-apply lang din naman sa inyo kung ano yung rights ng lahat ng tao? Bakit meron pa silang rights na pag LGBTQ ka? Kunwari, nasa corporate world ka, pre. Na alam naman natin, pag nasa corporate world ka, yung way ng pananamit mo, dapat corporate. Diba? Tapos, alam mo yun, yung tipong dapat may right ka dahil nga you identify yourself as a woman, okay lang na dapat magdamit babae ka kahit nasa corporate setting ka. Diba? Alam mo yun? Tapos, eto pa yung isang nakakatawa. I've worked with a company before. Eto pa ang nakakatawa, pre. Meron akong kumpanyang pinagtrabahuhan dati na bawal ang lalaking long hair. Kailangan pag lalaki ka, nakapang-lalaking gupit ka. Pero, when you identify yourself as a woman, kahit lalaki ka, at lalaki yung pangalan mo, pwede kang long hair, pwede kang magdamit babae.
Kasi diba? ang nangyayari kasi ngayon diyan, pre. Parang yung sex talaga, yun na yung nadi-discriminate. Nagkakabaliktad mismo, na. Pre. Yun na yung nangyayari kasi, 'di ba? So, excuse me lang po sa mga ka-members natin diyan, mga hindi namin kayo dinidiscriminate kasi nagkakaroon na kasi ng ng confusion eh. It's more of a confusion rather than nagiging chaotic na eh. Alam mo yun, yung sobrang dami, yung mga non-binary, yung pansexual, alam mo, ang dami, sobrang dami. Diba? Na minsan, yung mga na mismo, yung mga lihitimong babae na, lihitimong lalaki na, sila na yung parang ganun eh. Parang ganun na yung nangyayari. Diba? So, siguro dapat yung yung balance. Siguro kailangan makuha natin yung balance. Dapat hindi lahat dapat pabor sa inyo, hindi naman lahat pabor sa straight, di ba? Parang ganun. Kumbaga, let's respect each other's opinions, pero at the same time, yung naman, yung parang, pre, yung fair naman, fair. Yun lang yung sa amin. Tsaka, ang pa niyan, pre, is parang dahil nga dun sa inclusivity na sinasabi nila, parang na rin, pre, parang nababiolate na rin yung rights ng totoong babae, pre. Na parang, if they, pagka ang nangyayari kasi, pre, when they feel yung mga babae, pagka sila yung uncomfortable na may kasama silang transgender dun sa CR, nababaliwala, it gets thrown out the window eh. Kasi ang laging inaano is, parang bakit mo tatanggalin sa right niya na feeling babae siya na mag-CR sa CR ng babae? Ang ko dun, putang ina, paano yung right ng babae na lehitimong babae talaga? Diba? Tsaka ang pa nito, pre, is parang binibigyan na sila ng mga sarili nilang safe spaces. I believe may mga establishments na mayroong mga gender neutral na mga restrooms, for example. Meron na kayong ganun eh. Bakit ipipilit yung mag-CR pa rin sa CR ng babae? Ayun. Kasi ang naman kasi niyan, pre, 'di ba? Parang halimbawa, pine-prevent kumbaga parang doubtful din yung babae na, yun nga, 'di ba nagkaroon nga ng issue na may ni-rape na babae sa CR kasi akala transgender pero rapist pala. Kasi pwede kasing magamit sa kagaguhan eh. Alam mo 'yun? Totoo. So hindi pa rin sila secure. So kung may right yung yung mga transgender people, dapat may rights din yung lihitimong babae o kung lihitimong lalaki man 'yan, 'di ba? Kasi actually ang madalas na based on the news parang ang inaano nila is yung more of women eh. Kasi yung lalaki kaya naman nilang i-carry yung sarili nila, alam mo 'yon. Pero when it comes to babae, medyo at a disadvantage nga sila kasi nga yun nga may mga instances na pwede silang ma-rape or ma-abuse, 'di ba? O yun nga when it comes to athletics, pwede silang ma-take advantage dahil nga may competitive edge yung trans people. So yun lang yung pine-prevent natin. Kumbaga kung may rights sila, dapat may rights din yung women, 'di ba? Parang gano'n naman. Hindi naman dapat radical na kailangan yung sa inyo lang, dapat sa din, yung sa mga straight people din, parang gano'n, 'di ba? Totoo. Yun lang yung sa amin. Ang isa pa diyan, pre, parang ang ko din. Bakit yung kumbaga, 'di ba, sabi nga dun sa yung mga lalaki nag-identify as women. Bakit yung mga babaeng nag-identify as men? Bakit hindi kayo nagsisiyar sa CR ng lalaki? Kasi nga, pre. 'Di ba? Ang dahilan nila, pre, kasi syempre may kami, baka ma-rape kami diyan sa loob. Hindi ba it goes the other way around din? Na parang yung mga babae nare-rape, pwede ring ma-rape. Oo. Kumbaga kung ano yung treatment nyo dun sa babae na nag-transition sa lalaki, dapat ganun din yung treatment nyo. Dapat parehas din. Kasi parang, parang ito, napapansin ko din, pre, parang yung mga transgender na, na lalaki, yung transgender na from lalaki, nag-transition sa babae, yun yung maraming reklamo. Napansin ko na yun yung maraming reklamo.
Pero yung mga ano naman, hindi masyado at a reasonable at a reasonable level naman kasi yung sa mga babae na nagta-transition to male. So, medyo hindi masyadong na-explore yun kasi nga medyo justifiable naman yung mga hinaing nila. Pero yung iba kasi transgender na, yun nga, na nagiging female, medyo ina-abuse na nila minsan Pero sorry kung ganun yung nafe-feel namin kasi yun yung nagiging trend Yun yung nakikita namin, hindi naman siguro bulag yung ibang tao, 'di ba? So and again, this is our opinion. If may kayo dun sa opinion namin, syempre nire-respect namin kung ano yung opinion nyo, pero that's based on our observation, 'di ba? Totoo. Tsaka eto pa pre yung tipong tuwari butch. Yung kumbaga hard butch, yung talagang nagdadamit lalaki na talaga, tas lalaki na yung Pre, example na lang dito sa atin sa Pilipinas yung pagbabasketball na lang pre. Bakit sila nasa pambabaeng liga pa din? Diba? Bakit pag-compete kayo sa panlalaking liga kung talagang diba? Parang alam mo yun, laging may butas pre. Yung na kumbaga yung mga hard butch na nagba-basketball, contented sila na nasa women's league sila, hindi nila sinasabing Kasi nga pre, yun nga sila doon, halimbawa mabalya sila ng totoong lalaki, pre. Wala silang magagawa. Pre, sabi ko sa'yo, tsaka height-wise din, di ba? May disadvantage. Walang advantage na lumipat sila sa male league. Kaya, satisfied na sila doon. Pero doon naman sa kabila, bakit naman yung pagdating sa yung counterpart, bakit naman ganun? Kasi, di ba, yun naman yung, kasi nga, may advantage sila. Yun. Yun. Tapos dadahilan sa'yo, I just want to be happy kasi. Gusto ko lang parang utang Pero paano naman yung happiness nung yung katim mo hindi pa nung kakompe? Inapakan mo yung yung kalaban mo, di ba? Kasi nagkakaroon na ng misalignment na parang kapag the other way around, wala na. Pero pag dun sa kumbaga nagkakaroon na ng pabor. Di ba? Dapat balance yung nangyayari talaga, pre. Kasi kapag hindi natin binalance yan, yun nga, magkakaroon ng gulo. So, siguro yung policy ni Trump na parang na lang, it doesn't matter kung transgender ka o kung ano yung inassign sa'yo para lang wala ng confusion, and at the same time para walang bias na rin. Hindi dahil hindi ka ina-acknowledge as a transgender or gay or butch or tomboy or whatever. Hindi yun para lang it won't create any confusion, 'di ba? Parang hindi ko alam hindi naman ako fan ni Trump ever since Pero yun nga, yung sinasabi lang namin dito is magkaroon ng harmony or balance ba. Kumbaga kung ano yung treatment mo doon, dapat ganun din sa kabila. Tapos kung ano talaga kung ano yung sa tingin mong fair, dapat ganun. Hindi yung isa lang yung nagre-reap ng benefits or to the point na unfair na nga. Yun na nga. 'Di ba? Totoo. Tsaka maidagdag ko lang pre. Naalala ko yung gusto kong sabihin kanina. Regarding sa mga pre, yung sabi mo yung mga rape na ganyan. Siguro ako pre naniniwala ako dito pre. May mga maraming lalaki din ang nare-rape pre. It's just that frowned upon yun. Sa norm, frowned upon yung pag nagreklamo ka at lalaki ka tapos nagreklamo kang na-rape ka. Frowned upon yun, hindi siya doon pa lang pre, 'di ba? Iba na yung treatment ng lalaking na-rape sa babaeng na-rape. Pag babae yung na-rape, sobrang laking issue, sobrang laking gulo. Pero pag lalaki yung nagreklamo na na-rape siya, tangina, palalaki mong tao parang 'di ba? So there are times na talagang may, alam mo yun, nadi-discriminate na din yung mga straight. May imbalance din talaga, pre. Kasi nga, kagaya na lang ng pre, kunwari, pag lalaki ang umiyak,
Di ba? Weak ka agad. Or at times, sasabihin ka, tangina, bakla ang putang ina. Di ba? Pero pag babae ang umiyak, uy, kawawa ka naman. Anong problema mo? Ganyan. Pero pag lalaki, sabihin sa'yo, tangina naman, up. Di ba? Ito pa lang Tapos, parang pagka yung tawag dito, sabihin nila, ini-express lang nila yung feeling nila, ganyan. Wala naman nagpe-prevent sa inyo na to speak your mind or to express yourself Pero lagay natin sa tamang avenue siguro. I would say, or sa tamang paraan, tamang di ba? Again, it all boils down to balance di ba? To being fair. Yun lang yung kasi yun nga, sabi ko nga kanina, nagkakaroon na ng baliktad na mas nadi-discriminate na ngayon yung straight. Kasi kapag ganito, kapag minsan katulad niyan, kinatcall yung na bakla. 'Di ba? Parang ganoon. Bawal na ngayon 'yun. Pwede ka kasuhan, 'di ba? Parang halimbawa ba hinipuan nung let's say for example member ng LGBTQ community yung lalaki, parang na nangyayari doon, parang dahil nga sa kultura na nakagis na natin dito na lang sa Pilipinas na hindi ka magsusumbong, di ba? Parang ganoon Alam mo 'yun. Frowned upon nga, legit. Pero nangyayari din naman sa sa mga babae na hindi rin nagsasabi na sila. Meron din naman. Oo, meron din naman. Pero yun nga, medyo strong lang sa men. Na it's just that pag yung, alam mo yun, it's not manly. Well, both sides naman. Merong yun. Tama. It's not manly na magreklamo ka dahil may ganyang nangyari sa'yo. Parang, wala lang, nakaka-urat lang pag ganun. Tsaka, ito pang isang ko dyan, pre. Alam ko, nasabi ko na rin to before. Pero gusto kong ulitin, pre. Sa mga schools ngayon, pre. Tangina. Pre, may nakikita ako, pre. Sa eskwelahan. Putang ina. Lalaki, naka-uniform ng lalaki. Mahaba buhok, naka-makeup. Tangina, bakit inotolerate ng mga eskwelahan? Technically, minor yun Yung sa mga high school, minor yun. Diba? Kasi katulad nun, tapos pagbabawalan yung straight na lalaki na mag-long hair. Yung lalaki, parang bawal long hair. Yun nga, pre. Asan yung balance? Again, hindi namin dinidikdik ang mga members ng LGBTQ+. Kumbaga nandun lang tayo sa fairness. Yun lang. Tsaka in fact, Boss Lots, ikaw, ako, aminado tayo, marami tayo mga tropang miyembro niyan, pre. Oo, naman. Diba? May pinsan nga akong pinsan nga ako may mga pinsan nga ako pero actually agree din sila minsan dun sa may share ko lang Papa Densa. Agree din sila dun sa mga yung mga sobrang hinihinging rights ng mga member nila. Mga member nila na parang hindi kahit sila mismo hindi rin sila magkasundo. Alam mo 'yon? Kasi nga may gusto ng ganito, may gusto ng ganyan. Sila mismo nagkakaroon ng confusion na din So, yung policy nga na ginawa ni or balak niyang ipasa kung hindi pa na-aprobahan yun, is yun nga para wala nang confusion. Tanggalin natin. Tsaka din yan to create para sa akin yung bukod doon parang magkaroon din ng at the same time parang may protection din yung mga totoong babae talaga. Yes. Yun nga when it comes to competitive sports or work environment. Sa not just protection sa women and children, especially women and children and minors. Yun, mga ganun. Na para naman. Sa akin, paano talaga ako doon? I mean, ayun nga kagaya mo. Hindi naman tayo residente ng United States pero opinion natin to. We're not in favor of Ako rin naman. Pero ito, yung gusto niyang ipasa, ako dyan. Go ako dyan kung okay ako doon, pre.
So, ayun na nga, we'll leave it to you guys kung ano ba yung sinasabi namin. Again, this is only our opinion. And again, this is an opinion or this is coming from straight men. Diba? Maaring medyo meron kayong reasonable explanation na pwede naming pakinggan. Mag-comment din kayo. Wala naman kaming, again, di kami nagdi-discriminate dito. Ang pinupunto lang namin dito is, kumbaga, nagkakabaliktad na rin and at the same time, nagkakaroon na rin ng discrimination dun sa straight people naman din on our side. So we just wanted to defend ourselves and prevent na rin na yun nga yung sa policy na yon na na-discuss namin, na-discuss nitong topic na to is yun nga to prevent confusion. So again, bago pa tayo humaba ng diskusyon na paulit-ulit na lang, bitinin muna ulit namin kayo at maghahanap naman kami ng ibang topic na pero in this topic, please send us a message or comment away sa aming YouTube channel. Again, nga pala, Papa Dens, hindi ko na nai-plug. Kami po ay nasa YouTube, Facebook, Spotify, Apple Podcast. So, yun yung mga four sources na pwede nyo kaming mapakinggan. Hindi naman namin hinahangad ng agreement nyo sa aming opinion. But we would also like to hear from you. And, ayun, hindi namin ina-expect na katigan nyo kami dito sa opinion namin na to. Sige, Papa Dens. Totoo. Pero yun nga, bago tayo humaba, wala. Siguro ako, nasabi ko naman na yung ano ko doon. Pero yun nga, kagaya sabi ni Boss Lots, baka medyo hindi kami informed. Message lang. Pwede kayong mag-message sa page. Pwede kayong mag-comment doon sa mga post. Pwede kayong mag-comment sa YouTube. Wala namang pumipigil sa inyo dyan. Baka kailangan din naming maliwanagan. Diba? Malay mo, misinformed din kami. Again, this is coming from a straight man, or this opinion is coming from a straight man's point of view. Baka naman meron din kayong opinion na sarili nyo, and we're open to that. Let's have an open discussion para hindi rin tayo nagkakaroon ng di ba? Nagkakaroon ng pag-aaway. Kasi baka sabihin bias tayo kasi straight tayo. Kasi pareho naman tayong tao at the end of the day, di ba? Kumbaga, ang pinupunto lang siguro nitong bagong policy ni Trump na baka hindi rin namin naiintindihan, di ba? Kasi sa states yan So, is fairness. So, let's be fair to one another. Let's be kind to one another, di ba? So, ayun. Totoo. Again, this is your Boss Lots, ang yung titong medyo galit lang pero minsan natitriggered. At ako ang inyong Papa Dencho, yung tito mong mas galit pa doon sa tinamaan dito sa discussion natin today. And we are the Opinionated Titos Podcast, and we're signing off until our next episode. Bye for now. Thank you so much. Bye-bye. Ay, paano ba bang finger heart? Ayan. The Opinionated Titos Podcast is proudly sponsored by Riverside FM. Follow us on our official Facebook page, The Opinionated Titos Podcast. And don't forget to subscribe to our YouTube channel and Spotify. Thank you for tuning in, and we'll catch you next time.